Yeah. Oh. Okay, 6. Paano maging member ng Nispaman PH at ano ang mga benefits dito? Ang Nispaman PH ay isang crowd-lending cooperative form of microfinancing. A crowd-lending cooperative is a financial organization that merges the principles of crowd-lending with the cooperative structure, enabling loans among its members. It operates as a member-owned entity where individuals or businesses can borrow and lend money within a trusted community. Ang bawat member ay maaari maging debtor o kaya naman ay funder. Bilang member ay maaaring makapag-loan o makapag-avail ng financial assistance ng Spaman PH. Ito ang mga types of loan. Basic loan, standard loan, 30 period para ma-approve. Gumagamit ang Spaman PH ng 6. So happy. na magiging paraan upang ang kada member nito ay magiging eligible para makapag-loan at hindi mahirapan mabayaran ito. Ito ang ilan sa mga features ng Spaman PH Loan Credential System. 1. Membership-based eligibility. It's time to spill the beans on the brand new talking feature in Toca Boca World. Tap the character expressions button in the bottom left corner, and then hit the mic to take the mic. Tap on your character, and voila! You can also swap. Hindi mo na kailangan personal na pumunta para mag-apply ng loan. Kahit Bukod nga sa paggamas ng mga damo, ay nagluto nga rin ako ng ulam namin ngayong hapunan na gulay na mais na merong sahog na matatabang alimango at meron din kasama na dahon ng ampalaya. Alas 4 ng hapon nung umakit ako dito sa taas ng bundok. Medyo maitim ang ulap at sa tingin ko nga ay maya-maya lang konti ay bigla nang uulan. Pero habang hindi pa umuulan ay sinamantala ko na muna dyan ang kalagay ng mga damo at maggamas na rin ng kaunti. At eto rin palang nililinisan ko na to ay pinag-iisipan ko pa kung ano kaya itatanim ko, kung pechay ba o mani. Maganda rin kasi magtanim dito sa pechay, buhagagang lupa at saka malambot kapag kapinala. At kung mani naman ang itatanim ko, maganda rin naman kasi malapit sa kubo. At saka hindi kasi kami pwede magtanim ng mani sa malayo gawa ng kakainin lang ng daga kaya dapat malapit lang dito sa kubo. May isang oras din siguro ako dyan na nagagamas at nung mga bandang ko na nga dyan unti-unti nang pumapatak ang ulan kaya naman naglakad na nga kami papunta sa kubo dahil lumalakas na ang ulan. At dahil yero na ang bubong ng kubo namin, malaking tulong din talaga at magsasahod kami ng tubig at saka wala na talagang tulo dito sa loob. Bala ko pa nga magbili ng isang malaking drum para marami-rami yung iipon namin na tubig kasi ito yung ginagamit namin panghugas ng mga plato at saka ng mga kaldero. Nagsala nga din muna kami ng takuray kasi umuulan. Malamig ang panahon kaya siguradong masarap nito magkape. Meron din kaming baon dyan na tinapay na papalamanan pa at yan nga sana ikakape pa namin sa umaga. Kaya lang nabawasan na namin ngayong hapon. Kalahating oras din siguro dyan na umuulan bago tumigil at medyo malakas din. Napuno niya yung isang drum. Bukod nga sa nakaipon na kami ng tubig, sigurado natuwa din yung mga bagong tanim namin ng gulay kasi nadiligan na naman. At dahil nga nakapalit na naman akong damit at ayaw ko na maggamas pa sa labas, kaya naman ang ginawa ko ay inasikaso ko na nga lang itong uulamin namin para ngayong hapunan. Hindi ko alam kung saan galing ang mais na to, pero ito kanina ay nakita ko yung bit-bit nila mama. Meron pa nga kasama na ilang pirasong sweet corn na isasama ko na rin na igugulay. Sasahugan kita na namin to ng alimango at pagkabita ko nga ay nagulat kami kasi matataba pala. Noong nakaraan kasi na nagluto din ng alimango yung kapatid ko, nakasamahan din nito ay mga payat. Kaya nagulat kami nung pagkabukas ko ay matataba. Nalinisan ko na yung palayan at pinagbabrush ko nga kanina kaya pinaghahati-hati ko na lang sila ngayon sa gitna. Luto na rin yung nakasalang namin na sinaing kaya hinango ko na at ipinalit ko naman yung kawali na paglulutuan ko. Ginisa ko lang ng kaunti dyan yung mais at kung medyo naluluto-luto na siya, isa ko
ko lang nilagyan ng tubig. Natutuwa nga rin ako dito sa niluluto ko kasi mamaya siguradong magmumukhang marami ang alimango. Kasi nga yung isang niluluto ko mayroong kasamang sweet corn. Pagkalagay ko ng mga alimango, naglagay na rin ako dyan ng asin at saka kaunting pampalasa. At pagkatapos, hinayaan ko na muna siya dyan sa kalan at hihintayin ko naman na kumulo. At pagkalabas ko nga dito sa kubo, nakita ko si mama na abala pa rin sa pagtatanim ng kamote kahit na malapit ng dumilim. Para daw sa susunod na buwan kahit na papaano, meron daw kaming makukuha na ng talbos na pang-ulam. At pagkabalik ko naman sa kubo, kumukulo na yung niluluto ko. Tinikman ko na rin pala at ayos naman na yung lasa niya. Kaya nilagay ko na sa ibabaw yung mga dahon ng ampalaya. Ilalim ko na rin kaagad yung mga dahon para maluto na. At hindi ko na hinayaan pa siya dyan na nakasalang ng matagal. Maya lang din konti ay hinango ko na. Mga bandang alas 7 dyan, kumain kami lahat sa hapunan. At grabe, nabusog na naman kami ng sobra kasi naman ang sarap ng ulam, ang tataba pa ng mga alimango. Pagkatapos namin kumain dyan ng hapunan, nagkwentuhan muna kami dyan ng kaunti at pagkatapos natulog na. Kinabukasan, nagising naman kami lahat ng maaga dahil magagamas na naman ng mga damo. See you lang for today's video. Thank you for watching. Paano kung